Umpisa ito doon sa bukol sa likod ng tenga ko dito. Na-MRI ako 3 beses. Kinausap ng doktor yung mga anak ko na parang hindi na ako makakaligtas. 3 ospital na malalaking private. Hindi ko kinaya yung gastos. Napunta ako ng PGH. 2 linggo na na-confine ako, hindi nila alam kung ako ay o-operahin o hindi. Kasi nga, isa na rin yung hindi ko pagpayag na operahin ako kasi once na operahin ako, parang yung ugat ko, hindi normal ang magiging dating sa akin. Diyan na ako na-check up dyan sa malapit na internal. I-check up ako monthly, weekly, ganun. Yung ininom ko palang gamot dito sa bukol, may side effect sa sugar. Pinag-insulin ako. Hindi ko kinaya yung insulin. Talagang mahinang-mahina siya noon. Hindi siya makalakad, laging dumadaing ng pananakit ng ulo, at saka yung paninikip ng dibdib. Hindi siya nakakapagtrabaho, nakahiga lamang daw siya. Nahihilo ako bago ako mag-drive. Parang yung sikmura ko maduduwal ako. Nakahiga lang ako. Araw-gabi, nahihilot ako. Paano iyon ang nakakaginawa sa katawan ko. Ginawa pa ako ng tulay niyan para makalakad ako. Talagang halos sinuko ko na yung aking buhay sa Panginoon Diyos kung ano mang ako yung balak niya sa akin. Lagi siyang nahihilo, nagpapalpitate, at tapos nang hihina, hindi siya nakakakilos. Tapos nananakit yung buong mula balakang pababa hanggang paa. And then meron siyang time na hinang-hina talaga. Hindi siya naiiwang mag-isa sa bahay, hindi siya pwedeng pabayaan, kailangan laging may kasama. Hanggang sa makita ko sa TV yan, nanonood kami. 2 times namin nakita yan. Balit, nakatanggap ako ng tawag mula sa kanya na nagtatanong tungkol sa herbal. Nakita niya nga yung number ko sa Kakaibang Lunas. And then, tumawag siya, pinuntahan namin siya, dinelivera namin siya. Nagsimula akong uminom ng King's Herbal nung last May hanggang ngayon. Yung aking bukol dito, na dati yun ang pinagmumulan, hindi ko na siya nararamdaman mula nung uminom ako ng herbal. Maginawa na yung paghiga ko, dati nahihilo ko, ngayon hindi na. Tapos, itong binti ko mula dito sa hita hanggang binti, parang nahihirapan akong tumayo. Parang ibig ko nang mabuwal kung hindi ko pinaglalabanan. Ngayon, wala na rin yun. Yung paglalabay na ngayon, halos naiiwan na akong mag-isa sa bahay. Nung first visit namin, ibang-iba nung sa second visit namin. Nung second visit namin, pagkatapos niyang uminom ng 1 bote, ay nakakatayo na siya nung pero gumagabay-gabay pa. Naging okay na okay ang pakiramdam ko. Ang laki ng pinagbago. Sabi ko nga, makakatakbo na ata ako. Yun ang aking pakiramdam. Hanggang ngayon, okay na okay. Inaabutan namin, nakakapaghugas na ng pinggan. Minsan, naabutan namin, nananahi talaga siya ng kortina. Yun, sabi ko, nanay, baka naman mas mabigla. Bakit Hindi, kaya ko na, sabi niya. Naging masigla, hindi na siya gumagabay, nakakalakad na siyang mag-isa. At ayon kay tatay, naiiwan na siyang mag-isa. Kumbaga, naging independent na siya. Balik normal ang buhay niya.